Una sa lahat, bodycam footage mula sa mga tauhan ng NBI ipinasilip sa publiko. Ang PNP at Ombudsman kinokolekta na ang lahat ng kuha ng CCTV sa Senado. Habang si Senator Jinggoy Estrada viral dahil sa sinabi niyang Itago niyo yung CCTV. ang sagot ng senador at iba pang detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa valid daw ayon sa DOJ. Aaresto daw si Bato oras na magtangkang umalis ng bansa. Senate President Alan Peter Cayetano binira ang minority sa gitna ng alingaskas ng kudeta. Mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency. Higit 15 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa bypass sa Davao City. Presyo ng diesel at gasolina magtataas na naman sa susunod na linggo. At matitikman na sa Korea ang mga pagkaing Pinoy sa Kumusta Resto. Naglabas na po ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Justice Department laban kay Senador Bato de la Rosa para mabantayan ang posible niyang paglabas ng bansa. Nanindigan din ng DOJ na valid ang warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Pagilinaw ng DOJ, wala muna raw silang gagawing pag-aresto habang hindi pa nalilinaw ang ilang isyong legal. Pero ibang usapan na raw kung magtatangka siyang umiskapo sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa paghupa ng barilan sa Senado noong Miyerkules, hindi na ulit nasilayan ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Sa gitna pa rin niya ng kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Huwebes, sinasabing nakaalis ng Senado si Senator Bato. Ayon yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman ang Department of Justice naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, maituturing umanong mockery of justice upang iinsulto sa hustisya ang anumang pagtatangka ni De La Rosa na umalis ng bansa habang may warrant siya sa ICC. Nagbigay na raw si Vida ng direktiba sa mga otoridad na nagbabantay sa mga border ng bansa. Ayon pa kay Vida, kinikilala ng DOJ na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Bato. Sa kabilang banda, kinikilala naman daw ng Justice Department ang paglalagay ng Senado kay De La Rosa sa kanilang protective custody. Kaya hanggat walang desisyon ng Korte Suprema sa mga legal na issue sa arrest warrant ng ICC, wala munang aksyong gagawin ang DOJ. Pero ibang usapan na raw kung magtangka si Bato na lumabas ng Pilipinas. Pag nag-attempt ka sa galigtaan ng gantong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno, di ba? Na mapanagot siya. Si Bato ay pinangalanan bilang indirect co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs. Pending request na raw ang ICC sa Philippine Center for Transnational Crime o PCTC para ipatupad na ang arrest warrant kay De La Rosa. Panawagan naman ni Ombudsman Boying Remulla kay De La Rosa, harapin na lang ang kaso niya sa ICC. May tuturing daw kasi ang kanyang pagtakas na indikasyon na siya ay guilty. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Sa ngayon, may mga impormasyon na raw ang DOJ na makatutulong para matukoy kung nasaan si De La Rosa. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, pumalag ang kampo ni Senator Bato de la Rosa sa pahayag ng DOJ na maaari siyang ipaaresto kapag magtangkang lumabas ng bansa. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, idiniin ng abogado ni Bato na si Attorney Israelito Torion na maaari lang pigilan ang senador na lumabas ng bansa kapag may utos mula sa isang local court o hindi kaya ay may malinaw na banta sa national security. Nanindigan din si Torion na hindi aalis ng bansa ang senador. I really think Senator De La Rosa is a threat to national security, much more public health or public order. He's just one person. But I'm not saying that he has plans of going abroad. Mahal na mahal ni Senator Bato ang Pilipinas, hindi aalis ng Pilipinas yun.
Maraming medyo nahiwagahan sa pahayag ng kalihim ng DOJ kanina tungkol po sa kaso ni Senador Bato de la Rosa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na tinuturing ng pamahalaan na valid ang arrest warrant na nilabas ng ICC laban kay Senator Bato. Yun naman po ang malinaw, pero ito po yung medyo nakakalito. Sa parehong press conference, sinabi ni Vida na bagamat meron daw silang hawak na lehitimong arrest warrant, hindi po nila ito ipatutupad hanggang hindi pa tapos ang lahat ng legal na issue na inakyat ni Senator Bato sa Korte Suprema. Ano ba ang sinampang petisyon ni Senator Bato? Ito ay isang petition for certiorari and prohibition at urgent petition para sa isang TRO. So hindi lamang po ito para sa TRO. Ang TRO kasi malinaw naman para sa lahat. Ito ay isang extraordinary remedy kung saan sinasabi ng petitioner na magkakaroon ng matindi at irreparable injury kung hindi ipatigil ng Korte Suprema ang isang gawain. Maliban kasi dyan, meron ding petition for certiorari. Ito po ay isang constitutional or legal challenge kung saan kini-question ang jurisdiction, aksyon, or abuse of discretion ng isang kalaban. Pero ito po, sa nakaraan, may mga kaso na hindi man lang nagdesisyon ang Supreme Court sa isang urgent TRO petition. Kung sakaling iyan din ang mangyari sa petisyon ni Senator Bato, hanggang kailan mag-iintay ang DOJ bago magdesisyon kung ano na ang gagawin. Pangalawa, ang petition for certiorari ay pag-question naman sa jurisdiction or sa grave abuse of discretion. So medyo mas masalimuot po yan. At sa kaso din yan, walang garansya kung kailan matatapos ang Korte Suprema. Meron kasi mga nakaraang kaso kung saan sadyang nagtatagal ang Korte Suprema bago magdesisyon. Isa na riyan ang petition for a writ of habeas corpus na sinampa ng mga anak ni dating Pangulong Duterte para maibalik ang kanilang ama mula po sa The Hague, sa the Netherlands. Sinampa po yan noong March 2025. May 2026 na po, o isang taon at 2 buwan na nakakalipas at wala pa ring desisyon. Kaya't ang tanong, kung patatapusin muna ang lahat ng mga legal na issue, hanggang kailan kaya willing mag-intay ang DOJ? Eto pa, sinabi ng DOJ na walang manhunt operation para kay De La Rosa. Parang ang ibig sabihin, kung makita siya nakakalat-kalat, hindi naman po siya huhulihin. Pero kung susubukan ni Bato na lumabas ng bansa, diyan na siya aarestuin ng mga otoridad. Ano ang magiging basehan? Ang ICC arrest warrant na ayon sa gobyerno ay lehitimo naman pero hindi pa kailangang ipatupad. Nagpaliwanag si Senador Jinggoy Estrada matapos mag-viral ang video na sinabi niyang itago ang CCTV. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha po tayo ng mga recommendation. Itago niyo yung CCTV. Sa kanyang sariling live stream, tinanong ng mga senador kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kung nakunan sa CCTV ang pamamaril. Ayon sa senador, ibig daw niyang sabihin na i-preserve ang mga kuha ng CCTV. Magamit daw ang mga ito bilang ebidensya. Dismayado naman si Senador Jinggoy na tila binigyan ng ibang kulay ang kanyang sinabi. Siyempre, nung nagla-live dito ko, siyempre, pag na rin malaman kung halos lahat ng tao natataranta na pati ako. Dahil siyempre, para naman yung nasa loob ng building ng Senado, tapos baka nakarinig ka ng putok ng baril, hindi ka ba matataranta nun? Posible pang madagdagan ang mga lugar na makakaranas ng brownout ngayong weekend. Hindi kasi sapat ang supply ng kuryente sa mataas na demand ngayong tag-init. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Eto na nga, brownout na dito sa Metro Manila. Naglabasan ng mga tao. Ilang oras kaya to? Ang init niyan. Kuha ang video na ito kagabi nang biglang maputol ang supply ng kuryente sa North Caloocan. Sa labas na nagkumpulan ang mga residente dahil sa tindi ng init ng panahon. Ganyan din ang ginawa ni Sheila. Ang kanilang ukayan, ginawa nilang tambayan nang mag-brownout. Halos 3 hours walang kuryente. So parang hindi agad na abisuhan na magkakaroon po ng brownout. So hindi po kami nakapaghanda para mag-charge kahit electric pan. Dami pong bata sa bahay. Ang ganitong eksena,
posibleng maulit na naman sa maraming lugar sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Kasunod ng abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasasailalim ang Luzon at Visayas grids sa red at yellow alert. Nagdedeklara ng red alert ang NGCP kung hindi sasapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. Yellow alert naman kung walang sapat na reserbang kuryente sakaling sumipa ang demand. Bagamat naayos na ang 2 pumalyang major lines ng NGCP, hindi naman daw kaagad maibabalik ang 5 units ng natural gas plant sa Batangas na nakakonekta rito. Sumabay pa ang pagpalya ng isang malaking power plant. Kaya naman, posible pa rin ang rotational brownouts ngayong weekend. Wala pa rin akong information kung nagbigay na sa amin ng estimated time of restoration yung GN Power. Hindi pa rin namin, we're still running the simulations para makita kung magkakaroon tayo ng alert over the weekend and if it will spill over into Monday next week or in the following days and into the following. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang mga power plant at ang NGCP ukol sa pagpalya ng mga pasilidad. Tagal nang in-advocate ng NGCP na dapat marami tayong pasobrang kuryente. At dahil paulit-ulit ang problema, may mga nilalatag na raw na solusyon ang pamahalaan. Sa ngayon po, may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts of facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po na testing and commissioning. Ayon naman sa isang consumer group, baka dapat ay mas maging strikto ang mga otoridad sa mga power generation companies at sa NGCP para maging mas maayos ang serbisyo. Hindi pa dapat panahon na para taasan natin yung penalty para doon sa mga nag-aaberya ang mga planta. Because it's a failure of service delivery. You're contractually obligated to provide power. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz tonight na tayo. Nanindigan si Bella Padilla na hindi sila pareho ng pananaw sa politika ng tiyuhin niyang si Senador Robin Padilla. Ayon sa aktres, maraming naitulong sa kanila ang kanyang Tito Robin at forever grateful daw siya doon. Pero habang lumalago raw ang kanilang karera at nang pumasok ang tiyuhin sa politika, bihira na silang magkita. 3 taon na rin daw silang hindi nakikita hanggang sa nagkapareho sila ng call time sa isang shooting last Friday. Kahit na magkamag-anak, magkaiba pa rin daw sila ng paniniwala. Sulitin natin ang Friday. Mayroon pa akong showbiz update sa aking pagbabalik. Susunod, Senate President Alan Peter Cayetano, binilang minorya sa anyay namumuliti ka raw. At Andy Eigenman, isinumbong ang mga pangaharas ng mga turistang Israeli sa Siargao. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nangiintriga lang daw si Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-uwi ng mga miyembro ng minorya bago pa magbarilan sa Senado. Ayon sa ilang taga-minorya, tapos na ang sesyon kaya natural lang na umuwi na sila. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kapansin-pansing wala mga miyembro ng minorya ng pulungin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang ilang senador matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, parang bula raw na naglaho ang minorya bago pa magkagulo. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Bagay na tinabla ni Senador Ping Lacson. Tapos na ang sesyon at hindi naman sinama ang minorya sa caucus kaya umuwi na sila. Hindi talaga
Malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag nan at napaka-unfair. Masyado siyang malisyoso. Wala naman silang basihan para sabihing umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Tinabla rin ni Lacson ang pahayag ni Cayetano na under attack o inatake ang Senado. Inamin naman ni General Mau Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inattack ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi maganda sa imahe ng Senado ang nangyaring komosyon. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus. Ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon or alas 3 during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Kasi minority, so ano pang gagawin namin? Habang si Senator Risa Ontiveros pumalag sa tila panggagaslight o pangiintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo. Anong gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, gaslighting sila sa ganyang pangingintriga. Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip daw kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Una nang umugo ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad. I'm so sad and ashamed to know pinagtatawanan ng ating mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes hanggang yung pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Puspusan ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay San Juan City Congresswoman Bel Zamora na isa sa mga tatayong prosecutor, na finalize na nila ang hatian sa Articles of Impeachment. Nababahala raw ang ilang House prosecutors na baka harangin na naman ng ilang senador ang paglilitis kay VP Sara, tulad ng nangyari noong isang taon. Umaasa nga ako na gagawin ng ating senators ang nakalagay sa saligang batas, which is to proceed to trial forthwith dahil wala pong question on jurisdiction. Ayon naman kay Akbayan Congressman Chel Diokno, labag sa saligang batas kung mag-convene ang Senado bilang impeachment court, pero may motion agad na ibasura ang Articles of Impeachment. Sabi naman ni House Justice Committee Member Percy Sendanya, pagtataksil sa bayan kung muling haharangin ang paglilitis sa Senado. Sa tingin ko po ay labag sa konstitusyon yan. And there has to be a trial. Nakakahiya na ang Senado kung kanilang pipigilan pa yung paglilitis na ito. They cannot do this to the Filipino people the second time around. Nasabat ang higit 15 million pesos na halaga ng shabu sa buy-bust operation ng mga pulis sa Davao City. Arestado ang suspect na si James Loyan Vispo sa kanyang nirentahang bahay. Bukod sa droga, nakuha rin sa kanyang isang baril. Itinuturing siyang high-value individual na nagbebenta ng illegal na droga sa mga kalapit na probinsya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms. Umalma ang aktres na si Andy Eigenman sa mga insidente ng pambabastos at panghaharas umano ng mga Israeli tourist sa Siargao.
Unang shinare ni Andy ang post sa Instagram ng isang cafe doon na advocate ng peace at sumusuporta sa Palestine. Sa video, kitang nagkalat sa sahig ang kanilang mga upuan at gamit. Ayon sa cafe, mga Israeli tourist daw ang gumawa niyan. Sinaktan din daw nila ang staff ng cafe. Naimbyer na dyan si Andy na taga Siargao. Sa kanyang IG story, nasasaktan daw siya sa pananakit ng mga turista sa mga lokal. Sabi pa ni Andy, tahanan, kabuhayan, kultura at lupain ng mga lokal ang Siargao at hindi playground ng sinuman. Dahil dyan, nanawagan siya sa ating pamahalaan na protektahan ang Siargao mula sa mga mapang-abusong turista. Susunod, ang pasilip sa Filipino resto na Kumusta? Mapapanood na yan dito sa TV5. At ang todong pa-happy birthday performance sa Siargao. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Malapit nang mapanood dito sa Kapatid Network ang top Korean A-list actor na si Ji Chang-wook. At eto nga, may good news agad dyan ang producer. Bida si Ji Chang-wook sa collab variety show na Kumusta? Makakasama niya ang top celebrities ng bansa gaya ni na Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz at RC Munoz, with Chef JP Anglo na magpapatakbo ng Kumusta restaurant sa Gangnam sa Seoul, South Korea. Itatampok dyan ang mga sikat na pagkaing Pinoy gaya ng sisig, sinigang, gising-gising, inasal at marami pang iba. At eto nga, dahil in demand talaga si Ji Chang-wook sa Pinoy fans, magkaka-season 2 pa raw ang Kumusta. Abangan ang Kumusta this May 24, 6:45 p.m. sa TV5. The season 2, and we're very happy that TV5 is really full support with Kumusta. Magugulat kayo actually sa ending, so you have to really see all the 10 episodes. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. At para sa ating pabaong pampagood night, extra special ang birthday celebration ng isang German tourist sa Siargao Island. Bukod kasi sa masarap na dinner, sa binisita nilang hotel and resto, may surprise performance ang mga crew. Kumanta ng birthday song mga staff ng restaurant para sa mga turista habang ang chef nagpakitang gilas. Ano ba yan? Ng kanyang dance moves. Unforgettable naman daw ang experience na yan dahil 100% ang energy ng dancing chef. Kasama ng turista sa restaurant ang kanyang Pinoy fiancé. Happy birthday. Performance nyo, wag na lang. Wag na. Kailangan ganyan. Ang tanong, magkano ang bigayan ng tip? O di sige, mauna na lang muna si Sir Ed. Sir, ganito na lang. Sa birthday mo, kung kaya namin yan, magkano? Oo. Kami ay syempre tip-tip Yes. Aba, sino nang sabing magbabayad ako para makita kayong buwan yan? Grabe ka, parang offend ka Grabe naman. naman, sir. Hindi mo ba kami nakikita? Yung mga Christmas natin na jingle, nagpipigil kami noon. Yes. Pero ko talaga kung... Subtle lang yun, subtle lang. Kasi baka naman matalo pa namin sila Senator Raffy Tulfo sa baka kami yung maging opening. Oo nga. Pero kung gagalingan namin, kami yung opening ng Christmas jingle natin talaga.
Ngayon pa lang, sir, sinasabi namin sa'yo, mag-ipon-ipon ka na kasi todo namin sagad-sagad sa birthday mo. Ay, utang na wag. Wow! Wala ka magagawa. Gagawin namin. Grabe yung ginagawa ng chef, ha? Oo nga. Pero nakakatakot yun. Kesa magluto ka, yun ang ginagawa. Oo, diba? Parang may, Napaka-talented ni Chef. Yes! parang may putakting nahulog sa loob ng Yan. t-shirt niya. Di ka lang marunong sumayaw, nainggit ka pa. Mag-extra ka nga, nakikitero. Hindi, may oras pa tayo. Hanggang Lunes tayo eh. Huwag ganon. Ang haba na ng linggong to sa akin. Ay, nga pala. Weekend na tayo. Weekend na tayo. Okay, happy weekend, Melos Baños. Happy weekend. Happy Oy, walang siya. breaking Ayan. sa weekend. Teka, goodbye na tayo. Yan po ang 30 minutong pag-himay sa malagang headline. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, masaya na naman ang ating storya. Kami inyong kapatid sa Balta at sa Public Service. Ako po si Mehan Las Baños Orseo. Ako lang po si Adligaw. Walang iwanan.